Salamat. Salamat, Pastor Cesar. Ay, Pastor Raul. Ha? Ganon. Bakit may nagsasalita dyan? May nagsasalitang nauna pa sa akin Nangaagaw ng eksena Ito muna ha. Oh. Namatay na yan? Matay na yan, di ba? Oo, patay na yan. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Iya. Sorry bakit yan ang nandyan? Nawala. Ito. Yan. Ito, Pastor. 1/4 lang, Pastor. Yan. Ganon. Dito lang. Saan ko ilalagay dito? Tapos ito sa... Pakilagay nga. Pakilagay mo. Dami ng mic. Dami ng mic. 1, 2, 3, 4. Di pwede nang tanggalin ito. Brad? Pwede nang tanggalin ito? Amen. Pinatay ko to. Sige, amen. Sige, pwede mo nang tanggalin yan para para mas makita ako dito kahit na yan. The Old Testament salvation at saka New Testament salvation, Brother Dondon lang po tinanggap ko ang pagka-evangelist ngayong taon lang. Pero pwede namang gamitin pa rin ng Panginoon ng 65 years old, di ba? Pwede pa. I am now 65 years old at ang binigay sa akin na pag-uusapan natin ay tungkol sa Old Testament salvation at saka New Testament salvation. And siyempre, maayong hapon. Tama? Maayong hapon sa inyong tanan. And without much ado, bakit merong Old Testament, merong New Testament? Ibig sabihin, mayroong boundary. Nasabi na ni Pastor Flor kanina na meron yan. So, reviewin natin. Dapat merong point of reference na para makuha mo yung old at saka new. Ano yung point of reference na yan? Para pa bang yung North Pole na nakaturo lagi yung north ng compass doon, may reference ka, pwede kang makapunta kung saan-saan. Dapat dito din ay meron tayong reference at yan po ay ang cross. Ang cross. At yung 2 Timothy 2:15 na yan ay para ma-rightly divide natin. Alam na ninyo yan yung 2 Timothy 2:15. Kailangan ba natin basahin pa? Study to show thyself approved unto God, right? A workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa ibang Bible kahit na New King James, tinanggal na yung rightly dividing. Sa NIV, lalo tinanggal yun. Kaya dapat ang gamitin natin, King James Bible. King James Bible. Rightly dividing. Ano ngayon ang basihan natin na i-rightly divide? Cross. Cross yan. Okay? So sabi ni Pastor kanina, reviewin natin, ang cross ay Hebrews 9:17. Brother Dundun naman nakasulat naman dito sa Bible ko nakalagay na nakalagay dito na New Testament. Ayan New Testament. Nakasulat Kung ako ang kakausapin mo, ipapamukha ko ito sa iyo. Hindi ka ba marunong bumasa? New Testament. Pero tinanong ko yan po noon kasi nung tinuro ito sa amin noon, tinignan ko, New Testament naman ito
Pero sabi nung nagturo sa amin, ito ay literary division lang. Ang doctrinal division nandito sa Hebrews 9:15. Ang doctrinal division ay kailangan merong mamatay para magkaroon ng bagong New Testament. Kailangan mabagong mamatay. At yun po yung tinutukoy ng 9:15 to 17 na yan. Hindi na natin puntahan. Basahin na lang ninyo yung Hebrews 9:15 to 17 na yan. Kasi yun ang nagsasabi na dapat mayroong mamatay para magkaroon ng New Testament. Lista ninyo ha, basahin nyo sa bayan. So ngayon, sino yung namatay para magkaroon ng bagong testament? Sino? Walang iba kundi si Jesucristo. Okay, si Jesus Christ ay namatay. So kung si Jesus Christ ngayon ang basihan na para magkaroon ng New Testament at saka Old Testament, hanapin natin lahat yung mga verses na kung saan nagsasabing, and He gave up the ghost. So nandyan yan. Matthew 27:50, yun ang demarcation line. Lahat ng mga Matthew 26, 20, 25, 21, Matthew 1 hanggang 27, Old Testament pa yon. Kahit na nakalagay dito na New Testament, literary division lang yon. Doon sa demarcation line, yun yung 27:50. Magmula doon, New Testament. Magmula dito, Old Testament. Kaya ko itinapat dyan sa cross. So sa Matthew, Mark, Luke, John na yan yung lahat dyan namatay si Kristo. So lahat ng mga verses ngayon na tinukoy dito sa banda rito ng Matthew, Mark, Luke, John, Old Testament pa. Old Testament pa. Kaya nga si Jesus Christ, ang kinakausap niya lagi, mga Hudyo. Kinakausap niya lagi ang mga Hudyo. Pag mayroong pumunta sa kanya na hindi Hudyo, yung pagkain ng Hudyo ay hindi para sa inyo. Mga aso kayo. Ganon. Kasi, ang ano niya, Old Testament is para sa mga Hudyo yan eh. New Testament, kasama na ang Gentile at saka Hudyo na maniniwala. Okay? So, kayo nang magbasa niyan nung bawat ano na yan, pero yan yung demarcation. Nire-review lang natin kasi ang topic natin, Old Testament at saka New Testament eh. And nasabi rin ni si Pastor Josiah, dito ay under the law, dun ay grace. Specifically, ang grace na tinutukoy natin ay yung church aid at saka yung dispensation of the grace of God. Yan po. Ni-review po natin ha para makita ninyo yung sitwasyon. Okay? So, ang next na mangyayari po after ng church age na yan, meron pong event na mangyayari na kung saan lahat ng mga nabubuhay dito na naniwala na nagtuo at nagtuo sa kasing-kasing, walang ginawa. Believing in the heart lang ang ginawa, lahat ay aakyat dito. Yan. Kung hindi sana nabarahan, mayroon dito mas malaki na drawing. Yan o, ito yung cross. Ito yung cross. Lahat dito, New Testament, ito, Old Testament. Pero ito na lang tingnan natin kasi nabarahan yon. So, ang tawag dyan ay rapture. Maliit yung aking drawing kasi hiniram ko lang kay Brother Josiah. Ang sunod dyan ay tribulation period. Ang sunod ay darating babalik si Kristo. Maraming turo na nakukonfuse sila dito sa guhit na ito at saka sa guhit na ito. Pag-aralan yung mabuti yun, magkaiba yung balik ni Kristo na kukuhanin ang mga ligtas at saka magkaiba yung balik ni Kristo na pupunta ulit at itutuloy niya at babalik dito sa lupa. At yun po ay sa bundok ng Mount Olive. Yun. So, yung una niyang pagbabalik, hindi siya dadapo sa lupa. Dito lang siya sa clouds. At ang mga magsasalubong tayo doon, ganun. Kung mga ligtas ka, dito ka. Kung hindi ka papatay. Pero huwag kayo mag-alala, pag namatay kayo, bubuhayin naman kayo eh. Pero ayaw kong pumunta doon. Gusto ko mag-rapture na bukas. Ngayon, okay. So, yun ang ano natin. After that millennium, hindi na natin pag-uusapan dyan.
So ang pag-uusapan natin ay, pwede natin tawagin na, banda rito ay yung time pass, ang but now, ngayon, 2020, anong date ngayon? 5? 6? Yan yun, tinatawag niya. Nagmula nung nandito si Kristo hanggang ngayon, at saka hanggang aakyat tayo doon, yun yung but now. Tapos, ages to come, pagkatapos nito, ages to come na. Okay? So yan ang sitwasyon natin, at tatawagin natin Old Testament ito, New Testament doon. Okay? So paano yung kaligtasan dito? Paano yung kaligtasan doon? Yun ang babaybayin natin. Titignan natin maigi kung paano ba. Ang Old Testament, pero more on the dispensation of grace tayo na ang pagtutukuyan natin, yung ngayon. Ano yung kaligtasan ngayon at saka different sa kaligtasan na last sa mga Hudyo, mga Old Testament. Okay? So, in no other area kaya right division. In no other area is rightly dividing more important than it is in understanding how to be saved from hell and stand completely forgiven and justified before a righteous God. Kung hindi nyo makita yung diferensya ng Old Testament at saka New Testament, baka mali yung mga pinagtutuunan natin ng kaligtasan natin. Ngayon, dapat maging humble tayo na kung sakaling mali man yung pinagtuunan ng kaligtasan, ay di ngayon baguhin natin. Sayang! Nag-sincere ka for 20 years. Sabihin ko mamaya, ako sincere ko for 20 years, Sabihin ko mamaya yan. Okay. Ano pa? From cover to cover, the Bible teaches us that salvation is by faith. By faith, pero qualify natin, faith in God's Word. Kung ano ang nireveal nila na word dito sa Old Testament, by faith, gawin nila yon. Kung ano doon sa atin, by faith, doon din tayo. Okay? So, for without faith, it is impossible to please Him, Hebrews 16:11. Parehas yan dito. Kung walang faith dito, hindi sila ano yung term mo, Pastor Rishaya? Hindi sila makikip. Sila makikip. Pag walang faith, ay hindi ka rin maliligtas. Kaya kailangan din natin ang faith. Okay? So, and faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That is in Romans 10:17. Di natin basahin yan na rin po. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. So saving faith is always a positive response to God's revealed word. Kung ano yung nireveal niya na word, positive response doon ka maliligtas. No? Pagka negative response yung ibibigay mo doon, ay hindi ka maliligtas. Okay. However, God's revealed word has not always been the same from every age. Hindi pareho ang na-reveal dito sa Old Testament, hindi pareho sa ni-reveal doon sa New Testament. Kaya dapat tignan mo. Iba yung kaligtasan dito, iba yung kaligtasan doon. Pero basically, maliit lang yung diferensya Makikita ninyo. Okay? So, it is imperative that you know what His Word is to you. So, sinabi na ni Pastor kanina na lahat ng Bible ay sinulat sa atin, pero hindi lahat ay para sa, mali yung word na ginamit ko. All the Bible is for us, but not written to us and not about us. Not all things is about us. Kaya merong mga prinsipyo na pwede na natin gamitin sa Old Testament na hindi prinsipyo ang gamitin natin. Pero hindi natin gagamitin yung
yung ginagawa nila doon sa Old Testament. Huwag kang kumuha ng baka dito at katayin mo dito at ibiwisik mo yung dugo niya dito. At sabihin mo, Pastor Flor, ikaw ang magwisik ng dugo dito. Lahat ng mga poste na yan, lagyan natin ng dugo. At syempre, masarap ang baka na iihawin pagkatapos nun. Hindi na applicable yun sa atin. Hindi na. So, okay, let's go. Ang ating pag-uusapan lang ay 4 lang. What is the basis of salvation? What is the means of salvation? Importante yung means of salvation. Number 3, the content of the gospel of the salvation sa old at sa kanyo. And the security of salvation. So, 4 lang natin. Sana hindi natin maubos kasi meron pa isang speaker na susunod. Let's go ahead. Yan po. The basis of salvation ay walang iba kundi makukuha din sa salita ng Diyos. Dito, makita nyo na maraming verse na nakasulat dyan. Marami. Pero nilagay ko dito, sa Old Testament, kailangan din ng lamb. Pero sa New Testament, kailangan din yung lamb. May mga verse din eh. Pero tingnan niyo yung mabuti yung pagkasulat ko ha. Dito, a lamb. Dito, the lamb. Ibig sabihin, kung ginamit mo ang the, singular. Ito, specific yon. Ito, pwedeng marami. A lamb, basta, tingnan natin. Sige, isahin natin yan ha. Kasi importante yan. Puntahan natin yung Hebrews 11:4. By faith. Ito, Hebrews 11:4. By faith, nabasa natin ito kanina, by faith, through faith. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. A more excellent sacrifice. Kung by faith, sabi diyan ay paano nalaman ni Abel na kailangan akong mag-sacrifice ng more excellent na sacrifice. Paano niya nakuha yun? Paano pumunta sa isipan niya yun? Paano napapunta sa kanya yun? If faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, itandaan natin yun puntahan natin yung Genesis chapter 4, verse 1 to 4. Tignan na. Sige, buksan niyo. Hindi ko na ilagay yan dyan. Madali lang naman kasi siya ang unang-una eh. Genesis chapter 4, verse 1 to 4. Anong sabi dyan? Basahin ko And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from God. And verse 2 na lang. And she again bare his brother Abel. Pronunciation nyo, anong gusto nyo? Abel o Abel? Abel, sige. Abel. And Abel was a keeper of sheep. Yan po yung general term ng hayop na lamb, ram, ewe, sheep lahat yon. Pag sinabi mong lamb, baby na sheep. Pag sinabi mong ewe, babaeng sheep. Pagka sinabi mong ram, adult na sheep. Okay? So, sabi diyan si Abel ay keeper of sheep. And si si Cain naman is a tiller of the ground. So, nag-aalaga ng hayop si Abel, nag-aalaga ng mga halaman si Cain. Okay. If Abel had sacrificed by faith, at faith cometh by hearing, saan narinig ni Abel na kailangan pala sheep ang dadalhin. Hindi naman niya kinakausap si Abel. Hindi naman kinakausap ng Diyos si Cain. Pero sigurado ako, kinausap ng Diyos si Adan.
Kinausap din ng Diyos si Eva. At alam ko, by the wordings of Genesis chapter 4 na, sabihin mo sa mga anak mo ha, pagka mag-offering kayo sa akin, pag gusto ninyo akong mag-offer sa akin, gusto ko lamb ang dadalhin ninyo ha. Wala yan sa Bible. Pero gamitin natin ang isip natin using Genesis chapter 4. Oh, nagbigay siya ng offering. Ano ang dinala niya? Doon siya nakakuha ng idea na dapat ang sacrifice ay isang lamb. And faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Nag-preach ang Diyos kay Adam, sinabi niya na lamb. Nag-preach si Adam kay Cain at Abel, sabi niya, lamb ang offering ha. Si Abel, naniwala. Si Cain, tigas ang puso, hindi naniwala. Anong ship yan? Meron akong papaya dito. Meron akong durian dito. Meron akong rambutan dito. Yan ang dadalhin ko. Yan ang meron ako eh. Matigas ang ulo. Dapat, kung ano yung sinabi na dalhin, yun ang dalhin. Kaya by faith, hindi sinabi dyan sa Genesis na by faith siya, pero sa Hebrew, sinabi na by faith Abel. So, ibig sabihin, yung isa naniwala, yung isa hindi. Okay? So, lamb ang kailangan. Ayaw lumipat. Ayaw mo ha. Kung ayaw mo lumipat. Sa Genesis, and Abel was a keeper of sheep. Nabasa natin yan. Okay. Sa Genesis, sa John 21 naman, John 1:29, New Testament na yon. Ha? Hindi pa. Pero, tama. 1:29 pa pala. Pero ibig sabihin, na-prophesy na, na buhay na si Kristo dyan, at may nagsabi na, merong tao na dumadating sa akin. Babautismuhan ko ba ito? Si John nagbabautismo dyan. Pumunta si Jesus Christ, naglalakad. Nakita ni Jesus Christ, nakita ni John the Baptist si Jesus Christ. Ang sabi niya sa kanya, behold, the Lamb of God which take away the sin of the world. Sino yon? Si Jesus Christ yon. So, ang gusto ko lang ipunto dyan is, ganun din sa 1 Peter chapter 18 to 19, 1 Peter 1:18 to 19, siya rin yung tinutukoy na the Lamb without blemish and without spot. Sino yun? Si Jesus Christ. So sa Old Testament, a lamb. Yun yung sinacrifice ni Abel. New Testament, the lamb na binanggit ni John the Baptist, na nabanggit din ni Peter. Okay? So, ganun na ang tingin natin ha. Genesis 22:7. Genesis 22:7, hindi na nyo kailangan puntahan doon kasi mahaba yan. Inutusan ng Diyos si Abraham na i-offer yung kanyang anak. I-offer niya si Isaac. So, ang ginawa nila, sumunod siya by faith. Ginawa niya. Nagdala siya ng kahoy, nagdala ng dinala yung anak, ganon. Naglakad sila, magkasama silang mag-ama. Ngayon, habang pupunta sila na naglalakad, sabi ng anak, tatay, bakit meron tayong kahoy, meron tayong pangsunog dito? Bakit wala naman tayong, look at verse 7. Kung mabilis kayo magbuklat. Sige, verse 7, anong sabi niya? And Isaac spake unto Abraham, Father, and he said, Here am I. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Andiyan, bisahan nyo, baka mali ang nilagay ko dito. Tama yan. Nilipat ko lang. King James Version po yan. Ano ang hinahanap ni Isaac? Lamb. Sinong nagsabi sa kanya na dapat lamb ang dalhin?
Ay siyempre, tinuro ni Adan, tinuro ng tatay, hanggang sa dumating sa kay Abraham, tinuro niya rin sa anak niya kay Isaac. Kaya nung naglalakad siyang ganon, magtanong siya. Intindi niya yung banal na kasulatan nasa Genesis ay sa Old Testament, lamb ang dadalhin. Sana yung lamb? Sabi sa Genesis 13, Abraham, sabi ng sagot ni God will provide Himself a lamb. Sino mga English teacher dito? Hindi ba mali ang grammar yon? God will provide Himself a lamb. Tama po yun. Wala siyang tinutukoy kundi magpo-provide siya mismo. Siya mismo ang i-provide. So ngayon, nung pumunta na sila doon at papatayin na ni Abraham yung anak niya may nagsalita na angel, wag! Tinigil niya, pagtingin niya sa likod, merong ram. Ano yung ram? Adult na sheep. Adult na lamb. Lalaking ram. Basta, lamb pa rin. Okay? So, yung ngayon, kinuha ngayon ni Abraham itong ram na ito, siya yung inialay instead of his son. Kaya sabi ng anak niya, anak, tatay, bakit kanina papatayin mo ako ngayon? Ngayon, pwede na akong umalis? Pwede na akong hindi mamatay? Oo. So, dahil merong substitute na ram. Of course, that is a prophetic verse na makikita natin sa New Testament na mayroong lamb na may slain na lamb of the merong lamb na magpupunta sa Calvary at mamamatay doon sa cross. Okay? So right from the very beginning, Genesis 4, Genesis 22, ay makikita natin mga kapatid na the way to access God, the way to communicate with God, the way to gain favor with God, the way to get attention of God, and maybe dagdag ko na rin, the way of remission of sin, it's not through vegetables na binigay ni Cain, but it is through a lamb. Lamb po ang kailangan. Okay? So next, Exodus 12, 3 naman. Sige, pakibuksan ninyo para hindi kayo kuan. Exodus 12:3. Anong nakalagay dyan? Ang nakalagay dyan ay, every man speak ye unto the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb. Every man a lamb. So, lamb talaga ang kailangan. Hindi pwede yung iba. Okay? So ang meron namang provision ng Panginoon na pwedeng hindi lamb. Dahil merciful siya, pwedeng hindi rin lamb. Kaya lang, kung siya ang meron pa palang isa dito. Itong lamb na ito, lamb shall be without blemish. Yung nakita natin kanina sa 1 Peter doon. Di ba? Lamb without blemish. Merong provision ng Panginoon na pwede namang hindi lamb. Pero ang tinutukoy natin dyan, the basis of salvation is dapat lamb. Lamb. Okay? Ito yung provision ng Panginoon na pwedeng hindi lamb. Pero ang preference niya, lamb. Yan o. Pwede kang mag-sacrifice ng bulls, goats, turtle doves. May mga verse na nagsasabi dyan. Pero, doon sa kabila, only one. Kahit dito maraming sacrifice,
doon only one sacrifice. So yun yung isang difference ng Old Testament salvation. Lamb, dito, many sacrifice, only one sacrifice. So yan ang diferensya ha. Okay, magtingin tayo ng verses na kahit isa, dalawa man lang dyan. Okay? Exodus 29, 38 to 39. O, tingnan nyo ha. Now this is that which thou shalt offer upon the altar. 2. Dalawa. 2 lambs of the first year. Para sa umaga yung isa. 1 lamb thou shalt offer in the morning. And in the lamb thou shalt offer in the evening. Dito, 1 Peter, 1 sacrifice lang. 1 suffered lang. For the unjust. Dito, pwedeng marami. Doon, isa lang. So yun ang diferensya na una. Amen? Okay. Numbers 29, yan, madami. Nabanggit ni Evangelist kanina dito yan. Yung mga sacrifices na Sabat, New Moon, and mga every week mag-sacrifice ka. Every month mag-sacrifice. Pentecost, mag-sacrifice ka. Ang dami naman yan. Buti kung mayaman ka. Diyan, isa lang. He is. Si Jesus Christ lang. Diyan, isa lang. Once lang. Ito every year. Every week. Every month. Yun, once. Minsan lang. Okay, so that is one of the difference ng basis ng salvation. Okay? Isa pa. Gusto ko lang maipakita sa inyo dito yung 28. And thou shalt be the 2 lambs ulit, 2 lambs. Kanina is 1 sa umaga, 1 sa hapon. Ito naman 2 lambs of the first year without spot day by day. So day by day for a continual offering. Kailangan merong continual na offering. Iyan ang pagkakaiba dito. Old Testament, kailangan continual na offering. Siyempre doon, alam na ninyo na hindi na. Once for all na. Once for all. Oh, okay. Yan pa, one sacrifice. Isa na lang. Okay. Bago natin iwanan itong slide na ito, tatandaan ninyo yung burnt offering, ha? Burnt offering. Hindi yan ang discussion natin at this very moment, pero I just want you to put in your mind yung burnt offering. Sorry. Yung burnt offering na yan. Yan, burnt offering. Tandaan lang ninyo. Kasi madidiscuss natin mamaya. Okay? So, sa Old Testament, pwedeng isa, pwedeng bulls, pwedeng goat, pwedeng ox, pwedeng turtle dove, pwedeng pigeon. Mayroong verse lahat yan. Kung mayaman ka, ito ka. Kung mahirap ka, dito ka. Merciful ang Panginoon. Noong old. Pero yung mercy niya dito, hindi, wala akong makitang, ayaw ko maglagay ng tao dyan na may cross na may ganun eh. Kaya lamb na lang. Lamb na lang na may... isa lang ha? Isa lang. Okay? Get natin? Okay. So the basis of salvation sa old, marami dito. Kahit na ano, but mas gusto niya lamb. Doon isa lang. Okay. Next. Natapos na tayo dito sa lamb. Alam natin na a lamb dito, the lamb, ito many, doon only one. Ang next, number 3 na tayo ay the lamb has to die. Kailangan mamatay yung lamb. The lamb has to die then. Yung a lamb na ito needs to die. Doon, needs to die then. Ano ang pagkakaiba? Ano na lang natin yan kasi ito. Ang importante dito sa Leviticus 1:4-5, ang itlagay ninyo sa isip ninyo, shall kill the bullock. Patayin sapagkat hindi acceptable sa Panginoon kung hindi mamamatay yung offering.
Kailangan mamatay. So therefore, patayin. Needs to be killed. Sana wala dito. Kaya, kill. Kailangan patayin. Ito, pinulahan ko ito para tatandaan ninyo na bakit kailangan patayin? Kasi kailangan ng burnt offering. Burnt offering. O, dyan. O, kaya pala nilagay ko dyan ulit. Tandaan ninyo na, burnt offering, ha? Dito naman sa New Testament, prinapisin na ni Juan. Si Jesus Christ mismo nagsabi sa punta ko doon. He must go to Jerusalem. How that he must go unto Jerusalem and suffer many things and be killed. So, kailangan matay? Kailangan din matay. Okay? So anong pagkakaiba? Kailangan mamatay naman dito sa old. Kailangan mamatay din sa new. Ang pagkakaiba niya, sige pa, kaya ituloy natin na may mga verse na nagsasabing slay. Slay the sin offering. And again, tandaan niyo yung sin offering, ha? Kanina burnt offering, ngayon sin offering. Okay. Yan. Sin offering. So, dun sa kabila naman, kailangan na mag-suffer these things. Kailangan mamatay din siya. Pinapakita ko lang na kailangan mamatay. Kailangan mamatay. Oh? Behold, Christ must suffer. Ibig sabihin, mamatay siya. Okay. 9:8. Slew the calf. Patayin. Patayin. Numbers 8:23. Continual burnt offering. Ibig sabihin, kung mag-offering ka, kailangan patayin yung i-offering mo. Ano pa? Diyan, must the Son of Man be lifted up. Kung hindi mamatay, hindi maililift up. Ibig sabihin, hindi aakyat sa langit. Kailangan mamatay, malibing, mabuhay magmuli, mag-lift up. Okay? Dito naman, is mas specific yan. And die. Die. So, kailangan mamatay. So, requirement sa Old Testament, kailangan mamatay. Requirement sa New Testament, kailangan mamatay din. Mayroong pagkakaiba yan. Killed in the evening. Yung pinatay na ito na tinawag niya na Lord's Passover. Bakit tinawag na Passover? Kasi ang utos dito sa kanila, patayin ninyo, pero merong isa na gagawin ninyo. Kumuha kayo ng dugo, iwisik nyo sa hamba. Iwisik nyo sa hamba ng pintuhan ninyo, at kung dumaan ako diyan, I will pass over you. Hindi ko papasukin ang bahay nyo, at hindi ko papatayin yung panganay ninyo. So, kaya naging Lord's Passover yan. Ngayon, dito sa kailangan mamatay, Christ died. Christ died. Ito yung verse, pinulahan ko lang na dapat matay din. Mamatay si Kristo. Okay. Yan, patay din. Hebrews 2:9. That they may by grace should taste death for everyone. So, patay, So, New Testament, matay. Old Testament, patay din. Okay, anong pagkakaiba? Tapos na tayo dito. Kailangan matay. Anong gagawin? Kailangan ma-shed ang blood din. Ma-shed ang blood. Diyan, kailangan ma-shed din ang blood. Dito ngayon magkakaroon ng diferensya. Kasi ang mga dugo dito, dugo ng mga animals ito Doon, dugo ng isang Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan. Iyon ang pagkakaiba. Doon sa Old Testament, dugo ng hayop at mamatay, dugo ang mabubuhos, pero magkaiba ang dugo nila. Kaiba. Okay, ano ang mga verse? Ayan, verse yan, madami. Kumuha tayo ng kahit na isa, dalawa lang. Hebrews 9:22, parehas lang yan, Without the shedding of the blood, no remission of sin. Apply diyan sa Old Testament kasi requirement na kailangan mamatay, magbuhos ng dugo ang mga bulls, pigeons, mga turtle doves, kailangan. Ganyan din dyan. Hebrews 9:22 din yan sa Old New Testament. Kailangan mag-shed ng blood din. Shed din ng blood. Ang pagkakaiba nga lang, iba ang klaseng dugo yung nandun. Dito, ibang klaseng dugo. Okay? So,
some other verses na nagsasabi na kailangan mag-boost ng dugo. Yan, Leviticus 1:42, yan. Shall bring the blood, sprinkle the blood, yan sa tabernacle. Huwag niyong gawin yan. Lumang tipan na yan eh. Huwag nang gawin huwag niyong utusan si Pastor Flor na kung tayong kambing, patayin natin at magwisik tayo niyan. Baka hindi, pag ginawa natin yan ay hindi magkakaroon ng kalawang ating mga yero. Dito, blood din. Pero makikita niyo na, in whom we have redemption through His blood. May redemption tayo dyan sa New Testament. But ang kinukuha lang natin dyan is, kailangan may dugo na mabuhos. Kailangan may dugo na mabuhos. Okay? So, tuloy natin. So, mabuhos ang dugo, mabuhos din ang dugo sa New Testament. Okay? Ganun din. Yan. The blood. Sa New Testament, the blood din dyan. The blood. Sa New Testament, the blood din. Kailangan masunog, mabuhos. So, it is a requirement of God na dapat ang dugo ay mabuhos. Requirement yan. Okay? So, yan pa. Madami pa. The blood shall be to you for a token. And when I see the blood, yan yung kanina, yung sinasabi ko, na I will pass over you. So, just to show you na blood needs to be shed, which is the same as that. Yan, maraming blood. Okay? Pwede kayong mag-search dyan at makita ninyo na kailangan talaga may blood na mabuhos. Without the shedding of the blood, no remission of sin. Okay. So sa Romans 3:25, sabi diyan, whom God hath set forth, God not men looking forward. Nilagay ko diyan na parenthesis kasi may mga turo na ang mga Old Testament naglo-look forward sila na may mamamatay. Hindi nga nila alam eh. Hindi alam ng mga tao na ito na mayroong lamb na mamamatay na ibang klase ang dugo. Hindi nila alam yun. Hindi pa yun nare-reveal. Ang may alam nun ay walang iba kung Diyos. Alam niya yun. Kaya sabi niya, whom God hath set forth. Sino? God. Siya yung naglo-look forward. Hindi yung tao. Okay, God. Siya nag-look forward to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Paano natin i-explain yan na, yun pala, kaya dugo. Paano, yan tinan mo, blood of animals dito, blood of Christ dyan. Paano ma-apply yung blood of animals ay hindi naman nila alam ay paano may apply yung blood of Christ dyan sa mga tao dito, hindi naman nila alam. Ay basta naniwala ka dun sa dugo ng animals na sinabi ng Diyos sa'yo, pagdating ng panahon, ay ma-apply yung blood na yon kasi ang Diyos ay nakatingin sa faith mo. God is looking at the faith of people here na inutusan niya na kumuha ka ng, pag nagkasala ka, kumuha ka ng lamb. Magkasala ka ulit, kumuha ka ulit ng lamb. Kasala ka ulit bukas, kumuha ka ulit ng lamb. Yun ang utos dito. Nakita ngayon ng Diyos yung faith ng mga tao na nandito. Okay, ikaw isa, ikikip kita. Paano namatay? Namatay, hindi pa siya nagbibilib dun sa blood ni Jesus Christ kasi wala pang hindi pa nabuhos eh. Hindi pa namatay si Kristo eh. Future pa na mamatay eh. Kaya pag namatay sila, hindi sila akyat sa langit. Pupunta siya muna dito sa Abraham's bosom. Hihintayin nila yung dugo na mamamatay si Kristo at pagka namatay na si Kristo at nabuhos na yung totoong dugo na nakapag-aalis ng kasalanan, ma-apply na rin dun sa kanila. Kaya nga, pagdating ni Jesus Christ at namatay siya, kukuhanin niya lahat yung mga nandito, dadalhin na rin niya sa heaven. Kaya may drawing dito. Wala yung ano dito. Wala yung Abraham's bosom dito. Pero ganyan yan. So, ibig sabihin, ang Diyos Ama, ang naglo-look forward na, meron akong
God will provide Himself a lamb. Jesus Christ. Alam ko yun. Diyos ako, alam ko. Kaya, kung sundin lang ninyo yung utos ko dito na mag-alay kayo ng dugo, patayin nyo yung lamb na yon, iwisik ninyo yung dugo dyan sa tabernacle at saka sa hamba ninyo, good na kayo. Pag namatay kayo, dito kayo. Hintayin ninyo si Kristo na mabuhos yung dugo na siyang nakakapag-alis ng kasalanan. Ganun po yung proseso ng Diyos yun. Yun po ang ibig sabihin nung yung ito, yan. Romans 3:25. Ang Diyos ang nakakaalam. The people don't know na yung kamatayan ni Kristo ay siya yung mag-aalis ng kasalanan natin. Kasi pagka nalaman nila yon, adi yung diablo, sabi niya, pag nalaman ng diablo na yung pala mag-aalis, hindi niya papatayin si Kristo. First, anong Corinthians yun? Hindi ko maalala. 1 Corinthians 2, basta ganun. Kaya hindi pinapaalam ng Diyos yun na ay may mamamatay. Hindi pinapaalam ng Diyos na may mamamatay. Kasi pag nalaman niya na may mamamatay at magbuhos ng dugo na siyang kabayaran ng kasalanan natin, hindi nila papatayin si Kristo. 1 Corinthians 2. Sige, lista ninyo dyan. Yan. Okay. So, okay na ito Okay. So, ang blood ay hihintayin. Pag namatay sila, Abraham, pero hihintayin nila. At ang mangyayari dyan, yung blood ni Kristo rin ang ma-apply dito. Ma-apply. Kaya, without shedding of the blood, there's no remission of sin. Applied sa old, applied sa new. Okay. Bakit ko masasabi yun? Kasi yung mga things na ino-offer dito, make the comers thereunto perfect. Hindi magiging perfect Can never with those sacrifices which they offered the year by year continually make the comers thereunto perfect. Can never. Kahit na ilang beses kang mag-offer dyan, hindi ka magiging perfect. Nakip ka lang ng Panginoon kasi sumunod ka. Sabi ni Pastor Josiah kanina, Hebrews 10:4. Sabi niya, dito, for it is not possible that the blood of the bulls and goats, Old Testament, should take away sins. Hindi. Ang magti-take away lang ng sins, yung mamatay doon. Hebrews 10:11, sabi dyan, oftentimes, yung mga sacrifices na yan, which can never take away sins. Never! Ang magte-take away lang ng sin ay walang iba kundi yan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Yan The next day, behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world. Siya yun. Bible ba yan? So yan po, Old Testament. Hindi nawawala, pero doon, mati-take away yung mga kasalanan. Okay, let's move on. Sana walang tanong. Okay, yung means of salvation. Tapos na tayo yung una, basis ng salvation, kailangan may dugo. Lamb, kailangan mamatay, kailangan may dugo. Mamatay, okay. Ang means of salvation naman, paano magagampanan yung means of salvation? Dito, may mga verses yan. Dito, dapat may gawin ka. Doon sa New Testament, wala kang gagawin. Sa Old Testament, meron silang gagawin. Kung meron man isa lang dito na makuha natin ngayong hapon na ito, ang Old Testament may gawa. Ang New Testament, walang gawa. Lagyan na ninyo yun sa isip natin. Walang gawa ang New Testament. Old Testament, may gawa. Pakita natin dito. Bakit pumunta na dyan kaagad?
Sige, nagkamali. Hindi ko na, dahil bukas pa dapat ako eh. Hindi ako nagbabasa ng ano na kwan eh. Dapat, wala muna yan. So, ito muna pag-usapan natin ha. Ito ha. Okay. Yan. Yung pag-usapan natin yung una. Through works. Salvation by grace through faith. Doon, sa kabila. By grace through faith, doon sa kabila. Luke 18:8. O, tima? Luke, Old Testament ha. Old Testament ito. Sinabi natin kanina. Okay, ano yon? Yan ha. Anong sinabi? Gusto ko, what will I do? What shall I do to inherit eternal life? Sabi naman, tanong nung certain ruler na yan. Anong sagot ni Jesus Christ? Ito yung gawa. May gawa po dito. Thou knowest the commandments. Ano ang commandments ni Moses? Thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not commit thy neighbor's wife, thou shall not, ano pa? Madami, 10 commandments. Do not, yan, binanggit pala dyan. Sabi nyo, nagawa ko lahat yan? Nagawa ko lahat yan? Walang karugtong. Diyan naman, by grace through faith yan. Yan ang mga verses na magsasabi na, by grace through faith yung kabila. Dito, may gagawin. So, ituloy natin ito. Sell all that thou hast and distribute unto the poor. Ano may gawa? Kailangan meron kang gawin para ikaw ay makip, kailangan ikaw maligtas. Sa Old Testament yon. Doon wala. Wala Free gift. Grace of God. Gift by grace. By grace yun doon sa kabila. Dito, may gawa. Pakita natin. Isa pa. Luke 16 din. And he shall take of the congregation and shall bring. May gawa ba pag mag-bring ka? Meron. And shall make. May gawa ba pag mag-make ka? And shall kill the bullock. May gawa. Doon wala. Nabasa na natin yan kanina. For he hath made him sin to be sin for us who knew no sin. Magamit natin ulit yung verse na yan. Pinapakita ko lang dito mga kapatid ay mayroong gawa dito, doon walang gawa. Okay? So walang gawa doon sa kabila. Next. Ayun, nilagay ko dito pala. Ang tao may gawa. Doon walang. Si Kristo ang gumawa. Dito, tao ang gumawa. Doon, si Kristo ang gumawa. Tandaan ninyo yun ha. Sa New Testament, Old Testament salvation, may gawa ang tao. Sa salvation sa New Testament, si Kristo ang gumawa. Okay. So, mayroon pang may provision pa, may proof pa. Luke 16. And he shall take the blood. Kailangan kunin mo yung blood. I-sprinkle mo. Kailangan i-sprinkle mo yung blood. And shall sprinkle yan. Yung sinabi natin kanina. Dito wala na. Hindi ka na mag-i-sprinkle Sinong gumawa ng sprinkling? And being found in the fashion of man, he humbled himself and become obedient unto death, even the death of the cross. Anong sunod dun sa death of the cross? Siya ay pumuntang entered once at nabuhos yung dugo, which is nabasa natin kanina, sabi natin ay requirement yung dugo na mabuhos. Okay? So, just to show you na Old Testament, merong gawa. New Testament, Kristo ang gumawa. Ano pa? Meron pa. Passover, yung Passover kanina. Okay. Sino nagsalita dito? Sino nagpipreach dito? Si Moses. Sabi niya, mga Israelites, kumuha kayo ng nagbigay siya ng instruction, kumuha kayo ng lamb, patayin nyo. Sabi, narinig ng mga Israelites yung instruction ni Moses. Anong ginawa nila? Nagbilib sila at ginawa nila yung instruction. Nagbilib sila, kaya nang huli sila ng lamb,
at pinatay yung lamb at kinuha yung dugo at winisik-wisik doon. Mayroon silang ginawa na trabaho. Pero nagbilib muna sila. Kasi kung hindi sila nagbilib, bakit nila gagawin kung hindi sila nagbilib? Bilib muna sila bago sila gumawa. So, makita ninyo na nilagay ko lang dito confirm or sealed kasi mayroon tayong makikita mamaya na Ephesians 1:13 may sealing doon eh. So, ganyan ang nangyari dito. The blood acted as a sign or a seal of their faith in God's word of deliverance. So, nung nakita ng Diyos yung dugo doon sa hamba, nasilyuhan sila na hindi na sila kailangan na pasukin ng Panginoon. Alam na ng Panginoon na ang mga tao nasa loob sumusunod sa utos ni Moses. Okay? Pero mayroong obey by applying the lamb's blood. Dito sa kabila, Ephesians 1:13. Ano lang ang gagawin mo diyan? Mag-trust ka lang at saka mag-believe. Sino ang preacher diyan? Si Paul. Anong pinakinggan? Nung nakinig sila sa preaching ni Paul, ano ang gagawin nila? Mag-believe lang plus nothing. Mag-believe ka lang plus nothing, wala ka nang gagawin. Nibuksan mo yung bibig mo, hindi mo na kailangan buksan ang bibig mo. Kasi believing is in the heart. Ang pagtuo ay sa kasing-kasing. Hindi pagtuo ay nguso. Anong Bisaya ng nguso? Ha? Basta alam na ninyo yon. So, you can believe without opening your mouth. Can you see that? Anong example niyan? Si Cornelius, nakaupo lang dyan. Si Peter, nagpipreach dito. Preach lang ng preach. Pagdating ng verse 43 ng chapter 10 ng Acts, mayroong nangyari kay Cornelius. Si Cornelius, verse 43, habang nakikinig si Cornelius, nasilyuhan ng banal na espiritu. Nakaupo lang siya dyan, nakikinig, ganyan lang siya, Verse 43 yon. Nasilyuhan. Verse 44. Meron ba siyang ginawa? Wala. At saka punta ka sa Acts chapter 15. Punta ka sa Acts chapter 15. Nung sinasabi na ni Peter yung ginawa niya dun sa house ni Cornelius, sinabi niya, ay nag-believe sila eh. Utam mo, believe. Anong magagawa ko kung nag-believe sila at binigyan sila ng banal na espiritu? Awayin ko ba ang Diyos? Hindi. Kaya dito, believe lang. Plus nothing. Bakit ko ini-emphasize na you need not to open your mouth? Bakit? Kasi ang tagal-tagal natin from early 1950, 1940, may nagturo na kailangan daw ipag-pray mo yung pagtanggap ng salvation. Ang pagtanggap ng salvation ay believe lang. Hindi mo kailangan buksan ang bunganga mo. Mapupunta na sa iyo yung kaligtasan. Kaya nga ang tawag dito ay by grace eh. True faith. Kasi meron nang gumawa. Kaya true faith yan, meron nang gumawa sa lahat ng bagay na yon. Ginawa na niya lahat. Siya na yung namatay, siya na nagbuhos ng dugo, siya nang pumunta, naghirap dun sa makukuha natin mamaya, explain natin mamaya. Siya na rin ang nagdala ng dugo niya dun sa taas at inoffer niya dun sa mercy seat. Walang gawa dito. So, kung mayroon sasaktan man sa inyo, I am not speaking with a heart na mayroong judgment. Kasi, bakit ko masasabi yan? Kasi nung itinuturo ito sa amin, inaaway ko yung nagtuturo. Pero siyempre, hindi ko inaaway na
lumalabas sa bunganga ko. Sabi ko, sino tong kalbo na ito na nagtuturo ng weirdo? Ligtas na ako eh. Tinanggap ko na si Kristo eh. Mayroong nag-lead sa akin na i-pray mo ito. Pag na-pray mo ito, ligtas ka na. 1978, ginawa ko yun. Tapos may magturo sa amin ng 1998, after 20 years, may magturo na, hindi, believe mo lang yun. Basahin mo sa banal na kasulatan, lahat, believe mo lang. Sabi ko, ikaw. Pero naghambol ako ng konti. Sabi ko, sige nga, papakinggan ko pa ng konti. Sige nga, pakinggan ko. Pinakinggan ko ng pinakinggan. At hindi pa rin ako niwala. Nung binuklat ko ngayon yung banal na kasulatan na, totoo naman pala. Totoo ito Romans 3:25, 3:22, 3:20. Siya yung propitiation, yung dugo niya naging propitiation ng ating kasalanan. Abay, totoo ito Tama pala nung sinasabi ng kalbo na yun Bakit mo awayin? Bakit mo awayin si Peter? Si Cornelius, hindi niya inaway si Peter. Si Eunuch, hindi niya inaway si Philip. Ang ginamit ng Diyos kay Eunuch ay si Philip. Ang ginamit ng Diyos para maligtas si Cornelius at kanyang sambahayan ay si Peter. Ayaw pa nga ni Peter pumunta Pero sabi niya, punta ka, sabi ng Diyos. Ang ginamit ng Diyos para sa akin, walang iba kundi tao rin. At iyon ay tinuro. Ito rin ang tinuro. Walang iba kundi si Missionary Bob Patnod. Noon pa, kalbo na yun. Hanggang ngayon, kalbo pa rin. Love ko yun na taong yun. Love ko yun. Kaya masasabi kong kalbo siya. Okay, so after that ay nasilyuhan. So yan wala kang gagawin. Believe lang. Didiscusin natin yan. Believe na yan. Okay. Sige. Ulit. May gawa dito. Walang gawa roon. Old Testament, may gawa. New Testament, walang gawa. Okay. Kasama na yung mga prayer na ginagawa natin ngayon. Ang prayer po na yan, meron akong turo dyan na halos mga 1 oras, 2 oras kalahati din yun na 1840, nagsimula yan. Hanggang ngayon, galing sa US yan, dumating dito sa atin. Pero hindi yung topic natin. Ito ang topic natin ngayon. Basta alamin na ninyo na walang gawa sa New Testament. Wala. Okay? So, bilisan lang natin ito kasi hindi naman, na-explain naman ni ito kanina. Kaya maging grace lang diyan kasi ginawa na ni Kristo lahat. Kaya by grace. Pagdagdagan mo ng kunting-kunti lang na trabaho, hindi na grace. Hindi na. Trabaho ba ang magsalita? Magsalita ka lang. O hindi na grace kung sasabihin mo, tinatanggap kita, Panginoon, na sariling tagapagligtas. Dinagdagan mo na. Ang pagtuo ay kasing-kasing. Hindi ko makita yan sa inyo. Diyos lang ang makakakita sa inyo. Kung kayo man ay ligtas, kung hindi ganun ang kaligtasan ninyo, ako, nakipag-away ako, mga tagal bago ko tinanggap yung turo na ito. Ay di nung tinanggap ko, dinaligtas na ako, 2 ngayon ang kaligtasan ko. Yung kaligtasan ko noon, hindi yung totoo. Ang kaligtasan ko, 1998 na. After 20 years. After 20 years. Kung ano ako, pag namatay pala ako from 1978 to 1998, di nandun ako nakagaya gaya sa Luke 16 na yung mayaman. Lazarus, magdala ka naman dito ng tubig. Kasi naiinitan ako dito. Kahit kapatak lang, ilagay ko sa aking dila. Ay di ganun ako. Sa ngayon, huwag kayong pumunta doon. Dahil nadaya kayo na may turo na kailangan buksan ang bunganga. Wala! Faith alone. Grace by grace. By grace lang. Dito, huwag kayong makonfuse dito sa Old Testament, mayroon ding grace. May grace din. Kaya lang dito, unti lang yung grace dito. Ang grace dito, hinahanap pa. Found, ganun.
doon hindi na pinamimigay. At saka kung nagkasala ka pa doon, lalong dumadami yung grace doon. So, ibang klase talaga doon. O, tingnan natin ha. Yan. Dito. Ay, bakit bumalik niya? Okay. Ito si Noah. Si Noah, sino yan? Si Jacob, si Moses, sino to? Si David, sino yan? Siba. May mga verses na. Yan, may mga verses. At yung mga verses na yan, titignan natin. O, tingnan mo. Isa lang doon. Si Paul lang ang ginamit doon. Isa lang. Yan ang apostol natin. Okay. Okay. Tignan natin yung mga verse na ito, ha. Mabilis lang tayo. Doon, abundance of grace yan. Marami yan. Exceeding grace dyan. Dito, riches of grace dyan. Dito kasi yung Ezra na yan, Ezra 9:8 na yan, ay, ang sabi dyan ay, and now for a little space, grace. Kaunti lang na grace dito. At ang grace na yan ay, medyo kung gumawa ka ng mabuti, ayun, bibigyan ka ng grace. So, yan little space. Sinabi ko na. And now, a little space, grace hath been showed from the Lord. So, dito sa Old Testament, maliit lang ang grace. Doon, dami. Appeared unto all men. Nung namatay si Kristo, ang grace ay nag-appear na unto all men. Siyempre, kasama na dito. Okay. Nung namatay, okay. So, yung explanation ng dugo kanina, ganun din ang explanation ng grace. Exceeding grace dyan. Dito, sinong asawa ni Noah? Grace. Noah found grace. Found grace. Si Jacob, if now I have found grace in thy sight, dito naman, and thou hast also found grace in my heart, in my sight, nakita ko, sige, ibigay ko sa iyo. If I find grace, hinahanap dito sa Old Testament. Doon hindi. Abundance. Abundance doon. Abundant. Exceeding abundant. Hindi lang abundant, exceeding pa. Kaya masarap mabuhay dito sa New Testament. Dito mahirap. Kailangan may gawa ka. I found grace. Si David. Sino nga yung huli? Si Siba. Find grace. Doon, grace did much more abound. Magkasala, grace did much more abound. Pero hindi lisensya yan na magkasala ka pa. Dapat, hindi. Exceeding grace. Okay. Riches of His grace. Iba ang grace doon. Iba ang grace dito. Okay? Okay. So, natapos natin ito. Anong sunod natin? The just shall live by faith. The just shall live by faith din dyan. Pero yan, ito yung question kanina ni Pastor Ben. Kaninong faith yan? Kaninong faith? So, tutukuyin natin yan para maintindihan din ninyo. Ano ba yung faith na yan? Habakuk 2:4 dito sa kabila. Doon sa kabila ay, sige, tantanin muna natin dito. Dito sa Old Testament, men's faith yung tinutukoy doon sa his faith. Faith ng tao. Yan. Kailangan ituloy-tuloy mo yung faith mo na yan. Kasi pagka hindi mo itinuloy yan, nako, magkakasala ka ulit at gagawa ka ng hindi dapat na karapat-dapat. Okay. Si Noah sa Genesis 22, yan, according to, sige, basta kailangan yung faith. Faith ng tao. Kaya nga may binasa kanina si Pastor Ben, lahat ng mga by faith doon sa Hebrews 11, faith ng tao yon. Okay? Faith. Okay? Doon naman, live by faith. Kailangan medyo may diskusyon dyan ng konti. Kaninong faith yan? Narinig ko kanina, faith ng tao, di ba? Pero pansinin ninyo na mayroong isang faith dito. Mayroong isang faith. Kung faith ng tao yan, ang tinutukoy ngayon dito,
isang mabilis lang, ito, faith ni Jesus Christ. Ito, faith ng tao. Kailangan gamitin ito para makuha ito. Anong explanation? Anong explanation pa? Okay, sige. Yan ha. Mas mabigat dito yung faith of Christ. Faith of Christ ang mas mabigat dito. Dito, faith ng man. Kaya pag faith of Christ, ang faith ko kasi bukas, mahina eh. Mamaya pag hindi ako nakakain ng lechon, ay, hindi ko sinasabing magdala ng lechon. Hihina ang faith ko. Bukas, tatamaan ako ng yung kati dito sa lamunan. Bababa ang faith ko na naman. Ay di, paano yun? Yung faith ni Kristo, hindi pa ganon-ganon. Ang faith ng tao, pag wala na siyang pera, down. Pag marami ang pera, andun sa bubong yung faith niya. So pag ganon-ganon yung faith. Pero kaya dito, faith ng tao, medyo dito, faith of Christ, okay yan. Kung doon ko ilagak, faith of Christ yung aking faith, kahit na mawalan ako ng pera, okay lang yan. Kasi faith of Christ eh. Amen? Okay, sige. So dito, i-emphasize natin yun ha. In short, faith plus work, yung work na ito ay obedience to the law na diniman ng Diyos. Dito, faith apart from work. Walang gagawin. Okay? Okay, amen. So, paano ba nakukuha ang faith? Tinanong din ni Pastor Benito kanina, i-explain natin. Okay. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kailangan marinig mo. Okay. I-connect natin ito sa Galatians 3:20. Ang faith ay marireceive mo yung Holy Spirit sa pamamagitan ng pakikinig din. Kaya napaka-importante yung faith. Pero mas makita natin dito na ang pinanggagalingan ng faith ay darating lamang ang faith pagka nakarinig ka at nakarinig ka ng salita ng Diyos. Ilagak mo lahat yung pakikinig mo sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng faith. Pero isama natin yung Ephesians 1:13. Pagka nagrinig ka, nag-heard mo yung word of truth, narinig mo yung word of truth, at hindi mo binilieve, hindi mo trinas, hindi ka nag-trust, hindi ka nag-believe, darating ba yung pinakinggan mo? Wala din. Wala din. Hindi rin darating. Kaya kailangan na i-believe mo, i-trust mo, kasi sabi sa Psalm 78:22, kailangan, because they believe not and trusted not. O di wala silang salvation, kaya kailangan mag-trust ka, mag-believe ka. Dapat yung trust and believe na yan, gawin mo rin para yung narinig mo becomes faith. Kung hindi mo gawin yan, hindi mo gawin yung dalawang ito, ay walang mangyayari. Faith will not come. Tigas ang ulo mo. Kain ka. Hindi ka si Abel. So, dati ang alam ko, pwedeng pagpalitin ito. Pwedeng ito, ilagay dito. Ito, ilagay doon. Hindi pala. Talagang inarrange ng Panginoon na ganyan. Dahil dito. So hindi pwedeng pagpalitin yan, ha? Ang arrangement niya talaga ay, believe ka muna, mag-trust ka, kasi nauna, kung tignan mo yung arrangement dyan sa tatlo na heard, ano ba yung tatlong dito? Heard, in whom you have to believe, at saka sealed. Makita mo na ang arrangement yan ay number 1 ito, number 2 ang believe, number 3 ang sealed. So, kung kunin mo yan na arrangement, makita mo na mauna yung believe bago ka mag-trust. Mauna yung believe bago ka mag-trust. Kaya lang, pagdating ng later on, isa na lang ginagamit ng Bible, isa na lang ginagamit ng Holy Spirit.
Isa na lang ginagamit ng Diyos. Believe na lang. Believe, believe, believe. So, ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos na believe, ibig sabihin, mag-trust ka din. Kaakibat yung pagbibilib, yung pagtatrust. Kasi kung wala kang trust, kung walang kasama na trust yung believe, walang ano yun. Walang kwenta yun. Ito, the Bible meaning of believe. Believe ay basta i-assent mo lang yung mind mo sa facts na nakikita mo. Believe ako na believe ako na definein muna natin bago tayo magbigay ng example. In other words, believe means far more than simply agreeing in your mind that something is true. Okay. Ito na yung meaning na pwede mo nang hindi sabihin yung trust. Basta pag sinabing believe, kailangan kaakibat na yung pagtatrust. Okay? Kasi sa sunod na mga verse, puro believe na lang ginamit ng Diyos eh. Believe na lang. So, the Bible meaning of believe is fully trusting and persuaded. At rely upon and personally commit to Christ's gospel. And put your confidence on His work and as sufficient and final payment of your sin. Ganun po yung pagbibilib. Ganun yung pagbibilib. Okay? So, makita nyo na may mga verses ngayon dito. If you do this, then you will have faith. Paano illustrate natin? Maglagay tayo ng tali dyan na dalawa. Itali natin dyan. At magaling akong magganon, yung serkero ako, dadaan ako dyan. Pagdating ko doon, magawa ako ng wheelbarrow at idadaan ko pa rin sa tali na ganon. Nakita nyo, kaya kong gawin, di ba? That is a fact. Nakita nyo na, believe ako Believe ako kay Brother John doon, nakalakad siya doon. Pati wheelbarrow pa, nilakad niyang ganon. Tanungin ko sa'yo, pwede kang sumakay ka sa wheelbarrow, tapos taas-taasan pa natin ng konti, at doon tayo sa taas maglakad. Pwede sumakay ka sa akin? Gusto mo sumakay ka sa wheelbarrow? Ha? Baka mahulog ka. Wala kang trust. Yun ang ibig sabihin nun. Believe ka na nagawa ko kasi nakita mo, pero wala kang trust. Ngayon, nung doon sa nakita nating definition na yan, pag ginamit na ng Panginoon ang believe, ibig sabihin magkasama na yung believe at saka trust, ha? Kasi sa susunod na mga verse, ang gamit na ng Panginoon ay, ang John 3:18, no? Believe. Believe it. Believe. Hindi na niya sinasabing believe and trust, hindi na. Kasi, na-explain na ang believe and trust magkasama. Okay. Believe. Mag-search kayo lahat ng mga verses na nagsasabing believe. Hindi na sinama yung trust. 3 slide ito nilagay ko. Hindi, isa lang ang nilagay ko dito. Puro believe yan. Wala nang kasamang trust. Sapagkat ang Bible meaning ng believe means you also trust. So, pag sinabi ngayon na mag-believe ka lang, wala ka nang gagawin, nikabuksan mo ang bibig mo, hindi mo na kailangang buksan, mag-believe ka lang, ibig sabihin, nagtatrust ka rin. You trusted in the finished work of the Lord. O, paano natin mas maano na i-explain pa yan? Ito, sa Old Testament, mayroon ding hearing, ha? May hearing. Ang Diyos nagsabi kay Adan na ganito, ha? Sabihin mo sa anak mo, lambang yan, ha? So may hearing. Meron ding believing. Si Abel nag-believe. Kaya sheep ang dinala. Nag-trust sila. Yung explain natin kanina, yung believing at saka trusting. Later on, believe na lang ang ginamit. Okay? Ephesians 1:13, Psalms 78:22. Pag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng faith. Faith of man yun. Habakkuk 2:4. So, faith of man. Ang problema dito sa Old Testament, nakatutok lamang sila nakatied sila sa
obedience to God's revealed work, instructions, mag-obey kayo diyan sa maglagay kayo ng alay kayo ng tupa, ganon, offering and sacrifices, obedience to the law of Moses, ganon, covenant promises. Diyan nakatutok yung faith ng mga ito. New Testament. New Testament, ganun din. Merong hearing, believing, trusting. Meron ding faith. Kailangan din ng faith of man. Galatians 3:26, Colossians 1:14, Colossians 1:24. Aywan ko kung nailagay, hindi ko nailagay yan. Kayo na lang magtingin yan. Ang sinasabi niya, faith ng man ito. Faith ng man. Pero saan nakatutok yung faith of man? The death, Christ's death, burial, and resurrection. Na yun yung yung faith na nauna kanina sa Romans 1:17, yung ginawa niya na siya na ang faithful siya sa usapan nila noon pa ng tatay na magbabayad ako ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya siya puntang mag-death, mag-burial, at mag-resurrection. Diyan nakatutok ng faith of man. Pero ang importante dyan, ang nakakaalis ng kasalanan dyan, ay yung ginawa ni Kristo. Yung faith of Christ. Yun ang siya yung, nung ginawa niya yan, available na ang kaligtasan, available na yung regeneration, available na yung mga shun kanina binanggit ni Pastor, available na lahat yun. Pero kung hindi mo ilagay yung faith mo doon, na once and for all, na ilagay mo na mag-believe ka doon, walang mangyayari sa'yo. Sa impyerno pa rin ang punta ng kaluluwa mo. So wag sana tayong umalis ngayong hapon na ito na naniniwala tayo pa rin na yung nag-lead sa akin na maligtas ako ay yun ang kaligtasan ko. Hindi. Magagaya kayo sa akin. Buti na lang hindi ako namatay for 20 years. So, in other words, mas simple po na pagpipresent nito ay grace, wag mong dagdagan. Ibig sabihin sa Old Testament, mag-believe ka or by faith plus do nothing. Sa New Testament, believe or faith plus, mali pa rin. Sorry, putol. Believe, faith plus do something. Dito, believe, faith plus do nothing. After the rapture, balik ulit yung ganitong style. Yan, believe. No? Endure to the end. Yan. Mag-endure ka to the end. Matthew 24. So, yan, mas simple yan na mag-explain na wala kang gagawin. Sa New Testament, wala kang gagawin. Dito, may gagawin ka. Doon, may gawin ka ulit. Ano? O, mukhang may tanong. Kung may tanong, sige, tapusin muna natin. Sa Old Testament, content of the gospel na tayo. Content of the gospel. Sa Old Testament, mga animal sacrifice, law of Moses, promises to Abraham, covenant, kingdom, promises. Sa New Testament, 1 Corinthians chapter 15. Ano yun 1 Corinthians chapter 15? Pag binasa mo lahat yan, nandyan yung death, burial, and resurrection. Which is yan yung gospel natin. Ang gospel nila, ito. May gawa ang kanilang gospel. Ang gospel natin, death, burial, and resurrection. Okay. Alam na ninyo na laging nababanggit yung death, nababanggit yung resurrection, itong burial hindi masyadong nababanggit. So ito muna ang pagtuunan natin ng pansin. Alam na ninyo, kayo na mag-research, alam na ninyo na namatay sa krus eh. Laging sinasabi yan, di ba? Alam din ninyo na nabuhay magmuli. Ano ang ginawa niya nung siya ay nakalibing? Ano ang ginawa niya nung siya ay nakalibing? Yun ang pag-usapan natin. Okay? Sa Old Testament, Passover. Sa New Testament, Passover din tayo. Pero si Kristo, 1 Corinthians 5:7, si Christ ang Passover lamb natin. Dito, maraming animal ang Passover natin. So, letter A, Passover si Kristo, Passover natin. Letter B, sa New Testament,
pumunta siya sa baba. Ano? Uy, ayaw kong banggitin yung hell eh. Pero sinabi na ni nanay, saan siya pumunta, nanay? Sa hell! Ayaw tanggapin po ng mga turuan ngayon. Ayaw daw. Bakit pupunta si hell? Si Jesus Christ, holy, punta sa hell? Pumunta sa hell. Pumunta sa heart of the earth. Matthew 12:40, meron pa dyan. Acts 2:27, meron pa Acts 2:31. Yan nagsasabi, lahat ay pumunta siya sa baba. At ang baba, ano ang nasa baba? Oh, mainit. Pag pumutok sinong may bulkan ba ditong malapit? Makikita ninyo na yung bulkan, mainit yun. Yun ang nanggagaling sa ilalim. At yun po yung pinuntahan ng mayaman sa Luke 16 na naghihingi ng tubig lang na kaunti. So yan, kayo na lang magbasa niyan, ha? Pero may patunay na habang nalibing si Jesus Christ ay nandun siya sa hell. Doon siya. Dito sa Old Testament, yung mga hayop doon, hindi na pinapunta sa hell. Pero may prophecy. May prophecy na, merong pupunta. Ayan o, Psalm 86:13, Jonah 2:2, nakaprophesy na pupunta. Pero hindi alam nila na may na prophecy, alam nila na may Messiah na magsisave sa kanila, pero hindi nila alam na si Kristo yun. Pinatay nga nila eh. Oh. Okay. Old Testament, burn offering. Kaya sabi ko, tandaan niyo yung burn offering eh. New Testament, burnt offering din. Bakit? Mayroon bang verse nagsabing burnt offering yan? Kayo nang magbasa. Kasi mayroon pa tayong isang speaker. May verse nagsasabing. Okay. Letter D. Ito, ang pinag-usapan natin dito, anong ginawa niya nung burial niya, ha? Nakalibing siya ng 3 araw, 3 gabi. Kalibing. Anong ginawa niya? Siya yung naging sin offering. Dito, sin offering sila, yes. Sinusunog sila sometimes outside the camp at saka inside the camp. Yung outside the camp, yun ang nagre-represent ng impyerno. Yung inside the camp sweet savor yun. Mabasa ninyo dyan. So, ang importante na tandaan natin, sin offering, meron sila noon. Sin offering, si Kristo ang sin offering natin. Anong sunod? Yan ang mga verse para sa sin offering. Yan. Anong sunod na ginawa niya nung siya'y nakalibing? Ay, wala na. So, 3 sin offering, burnt offering, Passover. Passover lang. So, kung si Kristo ang magiging sin offering natin, anong ibig sabihin niya na sin offering na siya ang naging nilagay sa kanya yung ating kasalanan, tapos saan niya dinala yung kasalanan na yon? Sa impyerno. Kasi He was made sin to be sin for us. 2 Corinthians 5:21, para siya ang magiging sin offering natin. Sa Isaiah 53 verse 5-7, sabi diyan ay, basahin na lang natin yung 7, He was oppressed and afflicted. Punta na lang tayo sa 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt see his soul an offering for sin. So, ibig sabihin, na-offer yung soul niya para sa kasalanan. Saan niya ginawa yun? Saan na ginawa yun? Narinig ko na yung sagot. Sa hell. Dinala niya doon para hindi na ikaw ang punta doon. Para ikaw hindi na puntang magdala na ikaw mismo, dinala na niya yun. Verse 11 ng Isaiah 53,
prophecy yan na gagawin niya, ginawa na niya. He shall see the travail of his soul and shall be satisfied. Satisfied po siya, satisfied ang Diyos Ama na si Kristo ang siya naging sin offering, siya ang naging burnt offering, siya yung naging Passover, lamb offering. Satisfied ang Diyos doon. At naghirap ang Diyos doon habang ginagawa niya yon, yung kanyang soul ay naghirap po doon sa apoy. Mahirap tanggapin po ng mga kasamahan natin minsan yan. Ano yan? Si Jesus Christ ninyo, nasunog. Bakit masusunog ba ninyo ang Diyos? Kaya niya magpasunog pero hindi siya masusunog. Gusto lang niyang gawin at isatisfy yung rightful na pagdurusa na dapat ipataw sa iyo at saka sa akin. Ginawa niya yun para sa akin. Ginawa niya yun para sa iyo. Para hindi mo na gawin. Kasi nga, grace eh. Wala ka nang gagawin eh. Kaya tinawag na grace. So siya ngayon ang gumawa lahat. Pati yung paghihirap ng kasalanan natin. Pati yung pagdusa, naging offering tayo na imbes di tayo ang punta doon. Wala na. Wala na. Jesus stepped into the fire for you and me. You should be the one na ikaw ang mag-step doon. Hindi na. Siya na ang gumawa noon. Kaya grace, he shall see the travail of his soul and be satisfied. Satisfied po siya sa ginawa ni Kristo. Hindi po siya satisfied dun sa kabaitan mo. Hindi siya satisfied sa kabaitan ko. Hindi siya satisfied kung ikaw ay laging nag-a-attend ng prayer meeting o kaya ay Sunday school service at tinutulungan mo pa si Pastor Flor. Mabait ka na magtulong. Pero kung hindi mo binibilib na siya yung naging sin offering, siya yung naging yung lamb offering, kung hindi mo binibilib yung na grace lang yon, delikado ka. Kahit napakabait mong tao. Delikado. So basahin ko lang po dito yung sinulat ni Evangelist Roger na wala dito, hindi sumama sa amin. Mas gusto niya ng mga inchik. Nandun siya sa mga China, doon siya nag-evangelist ngayon. Basahin ko ang sinulat niya, ha? Di ba, kaibigan ko yun. Basahin ko ito, pakinggan niyo. And the wonderful truth is that all this took place in His redemptive work, His death, His burial, and resurrection. When Jesus Christ died, His body was buried, but His soul went to hell. Okay. Sinabi na ng nanay, ha? The place outside of God's loving presence. As our sin bearer and sin offering and Passover lamb, He wholly satisfied the wrath and the judgment of God for our behalf. At that moment, God was treating him as though he was sin. 2 Corinthians 5:21. The sin of all who would ever believe in Him, past, present, and future. Jesus, wholly consumed in the fire of God's indignation as the sin-bearing sacrifice, suffered without the gate. He bore the eternity of hell for all the sins of the people, all the world. Christ takes the believer's place even in the final judgment, yung lake of fire na sasabi ng nanay, kinuha na rin niya yun. That means that there is no more hell for anybody who will believe in Christ. Believe, ha? Believe, quotation mark. Pag dinagdagan mo yung believe, delikado ka. Hindi ka. Dapat believe lang. Believe lang. Okay? So sabi niya dito, He descended into hell so that we would never descend into hell ourselves. Hindi na tayo pupunta doon. Sila na ang nag-descend. He stood in our place. He took the judgment and the wrath of God poured out against our sins, and He rose again from the dead on the third day to do and confirm His sacrifice was the in fact accepted na kabayaran, accepted by God for the universe na kabayaran ng ating kasalanan. And that calls for a big shout na hallelujah para sa Kristong namatay para sa offering. Hiniram ko lang yun. Kalagay yun. Oh, hallelujah! What a Savior! Sabi niya dito.
Hindi ko po sinulat yun. Sulat po ni Evangelist Roger yun. Hiniram ko lang kasi napakaganda. Napakaganda. So, ito na yung ating, ito na yung ay, meron pa pala. 4 pala yung natin, no? Ito yung sa Old Testament, no? Old Testament yan, Exodus 12. Sa New Testament, lamb ito, the lamb, bibilisan na lang natin, ha? Yan, kailangan, without blemish, killed. Dito naman ay, on the 14th day ay, 14th day din dyan. Dito, killed din. Dito ay, blood is shed din. Blood is shed, ha? Dito, no water allowed. Verse 9. Anong binigay sa kanya? Vinegar. Hindi tubig. Dito, roast with fire. Kasi pinapatay nila eh. Sinusunog nila eh. Bakit ayaw matanggap ng tao na si Jesus Christ pumunta sa apoy? Ano, verse Acts 2:31, no? No. Not to remain until the morning, not to remain until the morning. Parehas lang. Parehas lang, no? Parehas lang. Ito ang ayaw matanggap ng tao. Pero si nanay, tanggap niya. Lagi niya sinasabi na, si Jesus Christ pumunta sa hell. Hindi na ako pupunta sa hell sapagkat siya pumunta na. Pinaghirap na niya ako doon. So yun po yung kaligtasan dito sa Old Testament. The lamb, a lamb dito, the lamb doon. At yung the lamb na yun, si Jesus Christ, ginawa niya lahat. Wala ka nang gagawin, kundi mag-believe by faith. Pero ang i-focus mo doon, yung faith niya na ginawa niya yung death, ang burial and resurrection. Satisfied ang Diyos doon sa ginawa niya. Amen? So, last na po. Security ng salvation. Doon sa Old Testament, hindi po secured ang ating salvation. Yan o. Endure to the end. Endure to the end. Ibig sabihin, panghawakan mo yung salvation mo. Dito, there remaineth no more sacrifice for sin. Pag nagkasala ka ng kasalat, alam mo na kasalanan yung ginagawa mo. Hindi ka na bibigyan. Hindi na tatanggapin yung sacrifice mo. Ganon sa hindi ka na mas kikip. Doon sa no more condemnation. Who shall separate you? Walang pera? Kahit wala kang pera, hindi ka mahihiwalay. Kasama ka pa rin. Forgiveness of sin, ongoing lagi dito. Laging kailangan pinoforgive ka. Doon, forgiven na. Past, present, forgiven na. Yan ang verse. If you forgive, I will forgive you. Doon, you forgive others because you are already forgiven. Dito sa Old Testament, conditional ang security mo. Verse, if you hold fast, panghawakan mo. Paano kung hindi mo panghawakan? Naputol yung kamay mo, wala kang panghawak. If we hold fast, doon, wala na. That the Gentiles shall be fellow heirs na kung tagapagmana ka, hindi mo na kailangan hawakan yun. Binigay na. Ano pa? Losing the spirit, nabanggit to kanina. 1 Samuel 16:31. Came upon David. 16:13. Bakit ko nabasa 31 yun? Baliktad. 16:13. Pumunta ang his spirit kay David, pero nag-depart. Nag-depart kay Saul. Pumunta kay David, binigay kay David, nag-depart. So, ibig sabihin, umaalis yung spirit. Dito, pag nasilyuhan ka ng spirit, forever na yon. Forever. Sealed with the Holy Spirit of promise. Pag nasilyuhan ka na, wala na ang ibang magtatanggal ng silyo na yon. Kau na yon. Okay? Dito, nagpipray si David ba ito? Si David. Nagpipray si David na, Panginoon, huwag mo naman alisin yung Holy Spirit from me. Ibig sabihin, tinatanggal yung Holy Spirit. Abay doon, hindi.
Sealed. Sealed unto the day of redemption. Kailan yung redemption? Rapture. Okay. Amen. So, salamat sa Panginoon, nagawa natin yung 1 to 4. Basis means, kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Thank you for listening. Pero, walang kwenta ito kung narinig lang ninyo at kung hindi ninyo, kung meron sa inyo na kagaya ko noon na ang pinanghawakan ko ay yung kaligtasan noon na itinuro ng mga Amerikano na dumating dito na kung hindi ka daw banggitin yung prayer na yon ay hindi ka maliligtas. Basahin po natin ang banal na kasulatan kung meron bang tao na nag-pray para maligtas. Wala. The best example po si Cornelius. Nakaupo lamang dyan, nakikinig, nasilyuhan ng banal na espiritu. Bakit? Kasi ang pagtuo ay sa kasing-kasing. And nobody can see your heart except God. Ayan, kung i-align ninyo, nakita ninyo na ganun pala yun, walang masama na 75 years old ka, maliligtas ka, matutuwa kami pag sinabi mo yun. Abay, 38 years old ako bago ako maligtas. Akala ko ligtas ako nung 18 years old ako. 20 years na pinanindigan ko yun. So, ang isang importanteng point ng ating lecture ngayon ay kung hindi kayo ligtas, hindi align dun sa biblical na salvation ang salvation natin, walang masama. Be saved. Mag-believe. Mahirap punta sa hell, di ba, nanay? Alam na ninyo pinag-usapan na natin na mayroon nang pumunta sa hell na nagdusa doon at nagbayad ng ating kasalanan. Alam na ninyo yun. Ang problema, walang belief, walang trust. Alam nyo yung facts. Kasi, meron kayong pinanghahawakan na iba. Wag. Alisin natin yun. Punta tayo sa Bible. Go back to the Bible. Whatever the Bible says, yun ang sundin natin. If you do not go back to the jungle, if you will not go back to the Bible, you will go to the jungle. At kasama nyo si Batman. At sasabihin ni Batman, bahala ka, bahala na si Batman. Hindi pinagbabahala ang kaligtasan. Hindi pinagbabahala. Mayroong gumawa, bakit hindi natin i-believe? Diba? Salamat po. Salamat po.